Is there an easy way to earn money? How can I build passive income? Stock indices or real property assets. What can you advise that I should start with doing already so that I can be financially ready in my older years? We'll help you understand all you need to know about your finances. And even if your income is very small, if you have the right formula, you should be able to save. Your bigger responsibility after saving some of your money is how to grow that money. Pay yourself first. If you want to earn more, you've got to learn more. So you have to invest in yourself, get the education, be with the right people. Very important. Learn how you can retire wealthy. I'm Risa Singson Kaupeng. Join me every week here at Your Money Matters. Hello everybody! Welcome to Your Money Matters. I'm your host, Risa Singson Kaupeng. And today, pag-uusapan natin ang pera mo. Napakaganda ng topic natin because we'll be discussing about how to become financially resilient in a pandemic world. Bagay na bagay ang panelists natin sa topic na ito because we have our doctor couple, Doc Jaime and Doc Jocelyn Lorenzo, who we know are trained medical doctors but have now found their passion in being money doctors. Joining them on the panel is a first-time guest, si G. Isaal, but she is not a stranger to online shows because she's a YouTuber. Almost 10 years na nagtrabaho sa Singapore sa isang accounting firm, si G, and she's also the author of a book entitled Home at Last. Alam kong maraming takot pang magpatingin sa doktor ngayon dahil takot mahawa sa COVID, sa hospital, pero sigurado akong lahat tayo ay kailangang magpa-check up sa money doctors. Kasi when we talk about money, hindi lang pera-pera yan. So, get ready to expand your psychological wallets dahil siguradong marami tayong matututunan to move our finances forward so that we can retire wealthy. Palagay mo, ano ang ibig sabihin ng financial resiliency? A. Napagkakasya mo ang sweldo mo, malaki man ito o maliit. B. Meron kang napagkukunan ng emergency funds sa pamamaraan ng utang o ayuda mula sa pamilya, kaibigan o gobyerno. C. Ang kakayahan ng iyong finances na makaahon sa harap ng biglang pagkawala ng trabaho o di maiwasang pagtaas ng gastos. And the answer is C. Ang kakayahan ng iyong finances na makaahon sa harap ng biglang pagkawala ng trabaho o di maiwasang pagtaas ng gastos. Financially resilient ka ba? And we're back to our show. Hi, Doc Jaime and Doc Jocelyn. Welcome back to Your Money Matters. Kamusta? Hi, Sis Risa. Hi, Sis Risa. Kumusta po kayong lahat? I hope everybody is safe. Yes, Yes, kami okay naman. Nandito kami sa Makati ngayon, so naka-lockdown. Oo nga, correct. Di ba? Hindi na matapos-tapos ang ating lockdown. And G. Isaal, welcome to our show. Kamusta ka, G? Hello, G. Hello po! Magandang umaga or gabi. Basta, yan. Yes, magandang umaga, tanghali o gabi kasi buong mundo ang kausap natin. Yes. Tama. So, ayan. So, maraming salamat po at pasama po ako ngayon dito sa Your Money Matters Show. Oo nga. G, teka, you worked in Singapore for almost 10 years. Ang ganda siguro ng kita mo doon. Ano ka? You were an accountant? You're an accountant, no? Yes po, nasa Singapore ako sa isang accounting firm. Tama po, pag sinabing abroad, malaki kaagad or maganda yung sahod. So times 3 or times 4
sa sahod kumpara dito sa Pilipinas, 'di ba? So kaya nga marami tayong mga kababayan na nakikipagsapalaran doon sa abroad para guminhawa ang buhay. Pero katulad ng karamihan, yung kwento ko naman kung bakit ako nag-abroad ay dahil sa nalubog ako sa utang noon, 'di ba? So yun yung dahilan. Pero syempre, kahit na maganda yung sahod sa abroad, dolyar, ang katotohanan, dolyar din yung gastusin doon. Ayun. So halos 10 taon nga ako sa pagiging OFW. At yun nga po, actually overstay na po ako doon sa 10 years na yun kasi akala ko lang 2 years lang ako mag-work sa abroad. Kasi sabi ko, pagka natapos ko lang yung utang na ito, uuwi na kaagad ako kasi yun lang naman yung purpose ko, bakit ako nag-abroad yung makabayad lang sa utang. Pero syempre, maraming mga patong-patong na responsibilidad. Kaya ayun po, umabot tayo ng almost 10 years. At buti na lang, di ba? Buti na lang po, meron talagang naiset. Nag-set po ako ulit ng deadline sa sarili ko kasi ang buhay ng pagiging OFW, may expiration po yan. So, ayun, pinutol ko na yung pagiging OFW ko at umuwi na po ako dito sa Pilipinas. G, let me ask you ha. Una-una, paano ka nalubog sa utang? Ano naman ang pinagkautang mo? Ayan. So, dahil actually, yung utang ay dahil sa negosyo ng aking pinasukan noon. So, hindi yun utang na dahil meron akong binili or para sa luho. Kung hindi talagang nag-take kasi ako ng risk before, merong inoffer sa akin na maganda daw na business opportunity, maganda naman sana yung negosyo na yon. Yun nga lang, naundoy kami. So, marami talaga yung naapektuhan noong bagyo na yon at isa ako doon. So, yung negosyo na akala ko na yun yung magpapabago sa buhay ko noon, yun pala, yun yung nagdulot sa akin nung pinaka-lowest point ng aking buhay. Dahil sa negosyo na, kumbaga, ang puhunan ng utang, ayun, nalugmok po ako nalugmok po talaga ako sa utang at ang nakita kong solusyon, abroad. So, wala akong kaplano-planong mag-abroad. Buti na lang sa Singapore, ang requirement lang to go to Singapore ay passport, 'di ba? So, walang visa, passport lang, pwede ka nang mag-walk-in, na mag-apply doon. So, at malaking pasalamat ko din dahil yung naging employer ko sa Singapore, inopen ko kasi sa kanila yung sitwasyon ko. So, nangyari, nagkaroon po ng salary deduction doon sa company loan ng aking in-apply sa kanila. So, yun kumbaga natulungan din talaga nila ako para mabayaran ko yung first set of utang. So, yun po yung reason bakit ako nalubog sa utang before. Okay, may minention kang first set of utang, ibig sabihin may second set, ano? Sige, mamaya natin tanungin yan. Sets kasi Mapunta muna ako kay Doc Jaime at saka kay Doc Jo. Lampas 1 taon na tayo sa pandemic na ito, and just when we thought that things were, meron semblance of normalcy, medyo nag-normalize na yung mga bagay-bagay, di ba? Tapos biglang may vaccine na, medyo dumarating na sa bansa natin, bigla namang nag-surge ang infections at lockdowns na naman. So parang hindi na tayo makabangon-bangon, lalo na yung ekonomiya natin. So kung mas grabe ang infection rates like never before, Doc Jaime and Doc Jo, would you say that the same for people's finances? Yung compared to a year before, parang based on your personal experiences and in dealing with people, I know your financial mentors, naka-adapt na ba ang mga tao sa finances nila sa taas ng mga bilihin at sa mga business closures, etc.? Riza, sa experience namin, medyo naka-adjust na rin, karamihan ng mga kababayan natin sa pandemic, sa mga lockdowns na nangyayari, kasi compared last year nung start ng ating lockdown, mas mababa na yung ng konting-konti yung unemployment rate ngayon. So kahit paano, mas kukunti yung mga Pinoy nawalan ng trabaho ngayon. Although, syempre, medyo bawas din ang income. Pero, syempre, kumbaga 1 taon na, nakapag-adjust na sila ng gastos nila,
kahit papaano ay natuto na rin sila mag-ipon ng emergency fund. So, yan. Yeah, and siguro, if I may add, no, mas maganda so far sa experience namin, sa mga nakakausap namin, because what happened last year compared to ngayon, medyo naka-adapt na, and what happened was it woke up a lot of people already na dapat pala nag-a-adapt tayo, dapat pala may ginagawa tayong ways financially para hindi naman maulit yung crisis or mas maging grabe pa this year. So I think mas okay po yung finances ngayon, even though there are salary deductions, even though there are companies closing. Ang importante, people are already aware na kailangan financially prepared sila for crisis. Wow, so you mean na even despite all the the salary cuts and everything, natuto ba ang mga Pinoy na mag-save, at least yung mga mini-mentor nyo? Natuto. Yes, mas willing na silang matuto, because para sa amin, no, or totoo naman, no, it's the first step really para maayos yung finances natin kahit ano pa yung problema natin. The first step really is to decide that you want to learn, is to decide that you want to have a better financial life. So mas okay po siya. And sa experience namin, sa nakita namin, parang the pandemic served as a turning point din. Yes. For most people to realize na kailangan palang handa, no, pagka may mga crisis na kagaya po nito. Ang ganda kasi ang nangyari, no, parang naging lesson. Ibig sabihin, natuto tayo. Yes. Meron tayong natutunan dito sa pandemya. G, what year did you come back from Singapore? Noong May 2019 po. So tamang-tama talaga pag-uwi Yes. mo pandemic. True. Ang galing ng diba? Oo. Ilang months na lang nag-pandemic na. Okay. And what made you come back? Talagang noong nasa Singapore ako, yun nga, ang rason ko kung bakit ako nandoon ay para lang magbayad ng utang. So, ang pinaka-reason ko naman kung bakit ako umuwi, sabi ko, kahit na wala na akong utang, syempre yung sahod ko, pwede ko na talagang ipang-invest lahat. Pero yung oras na malayo ako sa pamilya ko, especially sa mama ko, kasi sabi ko nga, hindi naman matutumbasan ng pera yung oras na malayo ako sa kanila. So talagang sabi ko, ito na yung panahon para umuwi ako, mag-home at last na ako kasi tumatanda na sila. Ayokong dumating sa point na magsisi ako, na pinili ko yung yes, pwede na akong makapag-invest ngayon ng mas madami pa kasi wala na akong binabayaran na utang. Pero yung dahilan kung bakit ka nga nag-abroad, and at the same time, ako din kasi yung provider din ng family. So, sabi ko nga, sa Pilipinas, pwede rin naman talagang mabuhay, di ba? Na kasama ang pamilya, simple lang yung pamumuhay, basta lang magkasama kayo. So, noong na-clear ko na lahat ng responsibility ko, kumbaga parang yung kailangan kong matapos na, and I decided na ito na yung panahon. Tuparin ko na ang pangako ko na umuwi na. Kasi sa pag-a-abroad, wala talagang habang buhay doon. Walang forever sa abroad. So, kailangan lang meron din tayong decision sa mga OFW na nanonood sa atin ngayon. Syempre, kailangan yung isipin yung mga anak nyo na lumalaki, di ba? Yung mga magulang natin na tumatanda. Hindi yun kumbaga parang hindi matumbasan ng pera na pinapadala natin, yung nire-remit natin sa kanila, yung absence natin, yung hindi natin sila nakakapiling. Kaya yun yung kumbaga parang go signal na yun para sa akin na okay, uwi na ako kasi tapos na yung mga utang, tapos na-set up ko na yung kailangan kong ma-set up, at gusto kong kumbaga mag-start ng panibagong yugto ng aking buhay dito sa Pilipinas kasama na yung pamilya ko. Kasi kumbaga meron akong alam di ba? Meron akong alam, so yun na, doon na, kumbaga, minaximize ko na lang yung kaalaman na baon-baon ko sa pagiging OFW. Okay, sige. Magbabalik tayo. Magka-commercial break lang tayo. At pagkatapos ng commercial break, Doc Jaime, Doc Jo, and G will give us mga very practical tips on how to be financially resilient. Sa pagbabalik po ng Your Money Matters.
Sa usaping pinansyal, magkaroon ng sapat na kaalaman. matutong mag-ipon. Ang pinagpaguran. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Kahalagahan ng kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga mahal natin sa buhay. Ako. Kami! Tayo. Bahagi ako. Join ako! Kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M 2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Someday, you will get older, slower, grayer, but also wiser, calmer, and freer than ever. At Kaiser, we help you prepare for those years ahead, so you can keep doing what you love with the people that matter the most. Prepare for your future today. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. Nagbabalik po tayo sa ating programang Your Money Matters at ayan na, si G was telling us the story of how she came back from Singapore. G, bago ko puntahan sina Doc Jaime, tanong ko lang sa'yo, nagsisi ka ba nung umuwi ka? Kasi pagka-uwi mo, you said May 2019 ka umuwi, tapos biglang nagka-pandemya, nagsisi ka ba na medyo parang pwede palang nag-stay on pa ako sa Singapore? Anong feeling mo nun? Talagang sabi ko, hindi pa ako nagsisi kung hindi nagpasalamat ako na nakauwi na ako bago pa mag-pandemic. Kasi ang hirap, mahirap yung malayo ka sa pamilya mo, iniisip mo kung ano yung sitwasyon nila ngayong may pandemic, lalo pat mga matatanda na, tapos yung kapatid ko lang yung kasama nila sa bahay. So parang kumbaga parang kalat sabog yung isip, 'di ba? Kapag nasa abroad ka tapos nagtatrabaho, tas ang pamilya mo dito sa Pilipinas, kamusta kaya, 'di ba? Ligtas kaya sila? So buti na lang talaga. Hindi naman natin talaga alam kung kailan tatama sa atin yung pandemic, 'di ba? So talagang palagi nga kaming nagkukwentuhan ng mama ko na buti na lang nakauwi ka bago pa mag-COVID kasi mahirap kapag halimbawang walang nag-aalaga, walang tumitingin sa bawat isa. So yun po, wala pong pagsisisi kung hindi. Nagpapasalamat talaga ako na nakauwi na ako bago pa nag-hit talaga itong pandemya na meron tayo ngayon. Nice. Okay. Doc Jaime and Doc Jo naman, let's talk about financial resiliency. Kasi yung word na resilient, 'di ba? Lalo na last year nung nag-umpisa yung pandemic, matunog yung resilient na yan not just with our finances but even in our mentally, physically, 'di ba? So when we talk about financial resiliency, ano yung mga components yan? Anong ibig sabihin ng isang taong financially resilient? Well, basically, when you say resilient, it's taking something negative to turn it into something positive na mas maging lighter yung lahat, no? So when it comes to our financial resiliency, isa sa mga bagay talaga na importante para maging financially resilient tayo is to decide na gusto nating maging positive kung ano man yung negative. Like say for example, nag-start yung COVID, nawalan ng trabaho, doon na lang ba matatapos yung buhay natin? Syempre hindi, 'di ba? May maasa sa ating family natin, kung tayo ang breadwinner ng family natin. So we need to decide. So a lot of ways para maging financially resilient tayo. Number one, of course, you have to have a plan. No, you have to have a plan na whatever yung dumating sa buhay natin or sa everyday life natin is maging okay tayo. So doon papasok yung building our solid financial foundation, no? Having your
of course, healthcare, lalo na ngayon, no? Talagang hot na yung talagang kailangan pala prepared tayo pagdating sa healthcare natin. Of course, if anything happens to us, dapat may insurance tayo kung breadwinner tayo ng family natin, bayad yung mga utang natin, may investments tayo, at may emergency fund tayo. Very important yan. Now, after natin magkaroon ng plan, of course, you have to set your budget, no? Kung nawalan tayo ng income or nabawasan yung cash flow natin, look for ways to increase our cash flow, no? So like for example, we have friends na nawalan ng trabaho, pero instead na malungkot na lang, i-isolate nila yung sarili nila, what they did Gumawa ng paraan. Yes, gumawa ng paraan. Right now, they are nagki-cater sila. So at least, 'di ba, ginamit nila yung time nila sa bahay productively. So that's one. Or yung iba naman, meron naman akong kaibigan, magaling siyang gumawa ng mga beads, arts and crafts. So ngayon, online nagsisell siya online ng mga arts and crafts niya. At least very productive yung ginagawa nila. And at the same time, habang natututo na tayo na ayos natin yung finances natin, learn more how to prepare for another crisis. So ibibuild na ulit natin yung financial foundation natin. So yun yung sinasabi ko kanina na ngayon very hopeful na nagkaroon na ng wake up call ang mga tao and they're ready to learn na. Ang dami lumalabas ngayon, 'di ba? Instead na gamitin yung oras natin sa YouTube unproductive, di manood na lang tayo kay G, 'di ba? Yes. Productive ba? Money Matters, 'di ba? Money Matters, 'di ba? Ang ganda ng mga episode natin. So at least yung negative nagiging positive kasi na-expose tayo sa mga bagay na alam nating makakatulong sa atin financially. Yes. And talagang nakita din natin, no, talagang part of being financially resilient, ingredient niyan is to have not just one source of income but multiple streams of income. Kasi yun nga, pagka isa lang yung source of income natin, nagka-pandemic, diba, nag-lockdown, medyo nagsara yung kumpanya pinagtatrabawan natin, at least kung meron tayong second or third sources of income, medyo hindi tayo masyado maapektuhan negatively, makakatayo pa rin tayo, makakasurvive pa rin tayo. Oo nga, kasi Doc, yung especially ngayon, no, because of all the surges, sa mga ospital, puno ang ospital, Yes. di ba? And so you were talking about, having health insurance. Napaka-importante pala niyan, ano? Yes. Kasi imagine, Yes. ngayon, pag ma-hospital ka ng COVID, talagang yung bill runs into the hundreds of thousands. So Yes. talagang pwede kang di ba? Wipe Wipe out out. lahat kapag hindi tayo prepared pagdating sa healthcare. Ganun ka-importante talaga yung having healthcare. A lot of people, they don't before COVID, no, a lot of people akala nila gastos lang, hindi naman natin kailangan. Pero ngayong COVID, halos lahat ng tao pag nakausap mo about finances, ang unang tinatanong, aside from investment, meron bang healthcare na i-cover ako pag nagkasakit ako? Kaya resiliency is also, yun nga, like I said, turning yung kala mo na hindi blessing into a blessing. So, ganun yung nangyari sa atin ngayon. At saka masakit yun na Sis Riza, kasi pag na-hospital tayo, let's say, dahil sa COVID or kahit anong sakit, no? So, ibig sabihin, kung wala kang healthcare, so gagastos ka sa hospital bills, no, sa mga gamot, etc. At the same time, hindi ka pa makapagtrabaho, so wala ring income na papasok. So, parang doble dagok sa pamilya talaga natin yun. Oo nga. G, among your friends, I'm sure you still have a lot of friends abroad or yung mga nakilala mo doon na nagtatrabaho. Ano yung mga experience? Kasi my dad was an OFW rin eh. Actually, sa Singapore din siya nagtrabaho. At may mga dumarating talaga yan eh, no? When you're working, hindi kailangan magkaroon ng pandemya para matanggal sa trabaho. But what happened to my dad was, all of a sudden, bumagsak siya sa kanyang annual physical exam. So, hindi siya marirenew ng kanyang kontrata and he was not yet retirable. Hindi pa siya handa mag-retire. So, I can imagine yung mga kababayan natin abroad na ganyan din. Buti ikaw talagang, you had a schedule. But ano yung experience mo sa mga ibang Filipinos abroad na when it comes to yung mga dagok na ganyan na unexpected? Yes. Oo, tama. Kasi sa abroad, lalo na sa Singapore, mahalaga talaga na, kumbaga, ang pinakamahabang
taon na pwede kang magtrabaho sa isang kumpanya based sa iyong contract ay at least 2 years or 3 years kasi yun yung binigay ng government ng Singapore. Kahit na gusto ka ng kumpanya pero hindi ka naman na nirenew ng government ng Singapore, talagang mawawalan ka ng trabaho. Hindi kasi uso doon yung parang meron kang kakilala sa isang kumpanya tapos parang ipasok ka na lang, di ba? So doon ang government ang magdidictate kung okay ka pang magtrabaho. So talagang ngayon wala na talaga yung tinatawag na job security. Siguro meron na lang security guard, di ba? Pero kumbaga ano na lang yan kumbaga kailangan na talaga na kahit ba nasa abroad ka, malaki yung sahod mo, dolyar ang kinikita mo, mahalaga pa rin talaga na meron kang kumbaga fallback na pwede mong pagkakitaan, di ba? Kasi ako nga naalala ko lang noong yung teacher ko nga noong nung elementary habang nagtuturo nagbibenta sa amin ng yung basta yung piso-piso na tira-tira ata yung tawag nun sa amin. So kumbaga ibig lang sabihin kahit na meron tayong magandang sahod sa trabaho natin, lalo na kapag ka nasa abroad, hindi naman pandemya lang ang reason para mawalan nga ng trabaho. Sabi nyo nga po, kung hindi, paano kung kumbaga yung government na nagbibigay sa iyo ng opportunity to work, tatanggalan ka ng permit to work. So, mahalaga meron talagang side income na ginagawa aside sa iyong trabaho, 'di ba? So, kung halimbawa from 9 a.m. kasi ang office hours doon from 9 a.m. to kumbaga 6 p.m. or 7 p.m. So, after that office hours mo, meron ka na dapat na kumbaga parang extra, na extra activity na nagbibigay sa'yo ng income para kung ano man ang mangyari, meron ka pa ring mapagkuhanan ng income para tuloy pa rin yung, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung kumbaga yung pamumuhay, 'di ba? Meron ka pa rin pwedeng pagkuhanan para makakain, ganon. Kasi doon nga sa Singapore, ayun po, meron ding mga kakilala namin actually pwede po bang magbanggit? The Feast, mga ka-sister, mga ka-brother doon. Yes, oo. So talagang kasi may mga group chat yan. So nagpo-post sila na kung sino yung gustong mag-order kasi nagki-cater din sila, di ba? So parang bawal kasi doon yung syempre dalawang employment. Bawal talaga yun doon. So kumbaga parang within private groups lang, 'di ba? Yung mga sa mga ka-org or ka-church, pwede mag-offer, 'di ba? So pwede ka mag-offer ng product or services na meron ka para meron kang ekstrang pagkakakitaan. So aside from having both of you, all three of you mentioned having other sources of income, multiple streams of income, importante yan lalo na ngayon sa pandemya. Ano pang mga ibang practical tips on financial resiliency pwede niyong mabigay sa ating mga viewers? Siguro pwede. Go Doc Jo. One thing that can help us also is i-track mo talaga yung income expense mo. Kahit gaano kaliit yan, i-track mo and makikita mo that because of this pandemic, ang dami nating natipid. And kung ano yung matitipid natin, huwag mo gastusin. Like for example, hindi tayo masyadong lumalabas, 'di ba? Yes. So dahil hindi ka masyadong lumalabas, hindi ka nagpa-parking ticket, yung parking natin, gasolina, nakatipid tayo. So ito yung mga bagay na dahil natipid mo siya, ilagay mo siya dun sa mga bagay na mas need nyo. Let's say, food, or pambayad ng kuryente, or better kung gusto mo ilagay yan sa investment mo. 'Di ba? Pwede 'yun. At least ibig sabihin kahit bumaba yung income natin pero mas mataas yung savings natin dahil hindi tayo lumalabas ng bahay, nakakapag-invest ka pa din. 'Di ba? And paano ka matututo nun? Yun nga, pag-aralan natin, napakarami pong mga nagbibigay ng mga lectures about investing, about savings, investing. Yun po yung pagtuunan natin ng pansin para maka-rise up tayo from whatever is yung pandemic ngayon. At saka pagka financially educated kasi tayo, talaga natuto tayo, madedevelop sa atin yung mindset, yung skill na we really need to prepare, whatever happens, handa tayo, may dumating mang susunod na pandemic or tumagal man ang pandemic, hindi ka napapayag sa sarili mo para sa pamilya mo na kumbaga you will be caught by surprise na nawalan ng trabaho or nawalan ng pasok, walang income, walang emergency fund. So talagang dapat matuto talaga natin, i-develop talaga natin yung mindset na we really need to prepare
for uncertain times, just like this. Nice. Okay, G, ikaw naman, anong mga practical tips on financial resiliency ang pwede mong ibigay sa ating viewers? Ayan, so meron lang po tayong pwedeng tandaan. Kahit na merong pandemic, di ba? Meron tayong ay pwede, di ba? Panalo pa rin kapag gagawin natin itong ay pwede na ito. So ay meaning increase po natin yung ating cash flow or yung ating income streams, di ba? So gumawa po tayo ng maraming sanga of income kasi kumbaga ngayon wala na, kumbaga parang panis na talaga yung isang sanga lang ng income eh. Kapag naputol yon, halimbawa, sahod mo nga, employment mo, naputol yon, eh di nga, di ba? So gutom po. So dapat talaga merong maraming sanga of income, kumbaga. So yun yung kailangan nating gawin. Marami naman pong paraan, di ba? Pwede na tayong magbenta online. Ang dami po niya, di ba? Parang pamay na lang po. Maraming pwedeng gawin ngayon na kahit hindi tayo lumabas, pwede pa rin talaga tayong mapadami, kumbaga, yung ating cash flow. And of course, fee protection. Protektahan po natin ang ating pamilya kasi mahal natin yan eh, di ba? Para kung halimbawa man, nag-exit tayo ng maaga sa mundong ito, hindi naman sila kawawa, di ba? So, mahalaga na meron silang matanggap, no? Yung instant money from the insurance na meron ka para tuloy pa rin yung buhay nila and at the same time, protectionan mo din yung sarili, di ba? Ibig sabihin, meron ka dapat na healthcare and syempre maproteksyonan yung savings mo. So wag na po tayong matakot sa HB. Hindi po yan high blood, no? Kung hindi hospital bills kasi talagang nakakatakot yung hindi kasi mura yung ma-hospital kung hindi mapapamura talaga ang tao kung saan kukuha ng pera ngayon, 'di ba? Dahil nga sa HB, my goodness, ang taas, di ba? Mahal talaga yung HB na yan. Para chill, no? Kung kapag halimbawa, napunta tayo sa sitwasyon na talagang nandun na magkaroon na ng hospitalization and what? Chill lang, di ba? Chill ka lang, hindi ka mga HB. Bakit? Kasi meron kang healthcare account mo. So, napakahalaga talaga ng healthcare sa panahon ngayon or even walang pandemya, di ba? So, and at the same time, yung pagkakaroon po ng emergency fund, di ba? Kumbaga, ayuda fund. Dapat meron talagang sariling ayuda ayuda fund ang isang tao kasi kailangan na maghintay kayo ng ayuda ng ibang, di ba, ng iba, ng government. Eh, paano kung hindi dumating, di ba? So, marami po nung last year, di ba? Noong kasagsagan nung March, April last year, talagang maraming nagutom. Bakit? Walang sariling ayuda eh. 'Di ba? Walang sariling ayuda fund ang tao. Ngayon, dapat meron na kung nagamit man, replenish niyo po 'yon kasi mahalaga talaga na meron tayong sarili nating emergency fund or ayuda fund. So kasi last year, 'di ba, talagang kung i-research mo isa sa mga top word, no, yung ayuda na 'yan. So mahalaga na meron ka niyan. And of course, syempre, yung debt, 'di ba? Walain na 'yan kasi yung utang talaga nakaka-minus, no? Kumbaga lumiliit ang mundo ng isang taong may utang. So, ang pagkakaroon ng utang, responsibility po yan, so harapin. So, wag na po tayong, kumbaga sa panahon ngayon, kahit nasa bahay, di ba? Marami kasing mga activity na magli-lead sa isang tao para magkaroon siya ng utang. So, wag na po tayong tumingin palagi doon sa mga Shopee or Lazada kasi kumbaga parang kung may utang ka, harapin mo muna, i-clear out mo muna yon. Eh kumbaga nandun yung temptation kasi na mag-add to cart ka, wala ka naman pang pambayad. So sa panahon ngayon, maganda talaga na walang utang, especially kung yung utang na yon utang dahil sa luho mo lang, 'di ba? So mahirap kapag may utang ang isang tao, kaya kailangan walain na po yan. And of course, yung mag-invest ka na. Alam mo, ang pera kasi, di ba, ang tao nagtatrabaho para kumita ng pera. Konting tao lang ang may alam na ang pera pala pwedeng magtrabaho para sa tao. Di ba? So ito na yung panahon na yung pera naman na kinikita mo from your work. Halimbawa, di ba? Kung ikaw ngayon nanonood, talagang ang active mong nagbenta online, di ba? So dapat yung kinikita mo sa iyong pagbebenta online, pakitain mo din, i-invest mo din. Kasi pakinggan mo yung sinasabi ng pera, let me work for you.
Ang ganda! Grabe! Galing. Dami natin natutunan ha sa mga doktor at saka sa kay G. Kaya nako, magbe-break lang po tayo tapos pagbalik po ng ating programa, sasagutin po ng ating mga experts ang katanungan niyo. Love comes in many forms. But in times of trial and uncertainty, nothing spells love better than security, peace of mind, and hope for the future. For over 50 years, we have helped people express this four-letter word, so you can face life head-on and savor every moment it brings. Manila Bankers Life. The best way to show your love. Kaiser Medical Center provides a wide array of diagnostic and medical care services, ranging from immediate quality medical care to consultation to individuals and companies all over the Philippines. And because we value your health, our ultimate goal is to be your partner in health and wellness, even long after your visit with us. Kaiser Medical Center is a diagnostic clinic equipped with highly committed and experienced professionals willing to provide you with excellent healthcare service, focused on health and wellness at all times. Our aim is to have a consistent, lifelong relationship with our patients by providing convenient and affordable quality medical care and consultation which is preventive and curative in a happy, safe, and friendly environment. Kaiser Medical Center, kaagapay mo sa kalusugan. Protect yourself and your family and be certain with your future with Fidelity Life. It has been a long-time dedicated partner of IMG that provides life insurance benefit exclusively to its members to meet the risk protection needs. In partnership with Everest Memorial Services, Fidelity Life is also providing its members with free access to 24/7 Memorial Concierge services. With the consent of the beneficiary, Fidelity Life shall apply the insurance benefit to cover the expenses for the memorial services of the deceased member. At Fidelity Life, the care of our members and their families is our first and most important business. Be life confident by protecting your loved ones and securing your future. Hi, I'm Irish Makaspak. I am a part-time financial advisor at Blue Life UK. And aside from being a financial advisor, I also have a full-time job in a German company based here in the Philippines. And I have one question for you in regards of saving money. Should I save money first or should I clear all my debt first before saving money? Thank you. Okay, yan ang katanungan ni Irish, isang full-time employee at part-time financial advisor. So, Doc Jaime, should she save money first or ano ba, bayaran daw yung utang niya? Ano bang tamang order? Para sa akin, si Riza is mas maganda pagsabayin, no? So, ano man yung kaya niyang itabi buwan-buwan, pwede niyang hatiin yan, let's say 50-50, part of it pambayad ng utang, part of it pambayad pang savings, let's say pang emergency fund kung wala pa siyang emergency fund, no? Kasi kapag ang danger kasi pagka puro utang lang yung binayaran, tapos let's say wala kang pang-ipon, puro nakafocus ka sa pagbabayad ng utang, what if nawalan ka ng trabaho, wala kang magkakautang ka ulit kasi wala kang buffer na na-build kahit papaano, di ba? And masarap din sa pakiramdam kapag yung ginagawa mo sabay kasi unang-una is nakikita natin na lumiliit yung utang natin
at the same time, nakikita natin palaki yung ipon natin. So, kumbaga, emotionally, psychologically, masarap yung pakiramdam. So, mas gaganahan ka pang ituloy yung ginagawa natin. And by the time na nawala na yung utang natin, at least nandun na po yung habit of saving, no? Kasi nung kahit na maliit, nagsimula tayo sa maliit, kasi sa pag-iipon naman, habit talaga yung napaka-importanting i-develop, because without habit, kahit napakalaki na kikitain mo later on, talagang mahirapan kang yumaman kasi nahihirapan kang mag-ipon at magtabi ng kinikita mo. So, pwede niyang isulat. As always, no, lagi ako sisulat or gawa ka ng Excel file na you can budget both, na pareho mo nagagawa yung savings mo and you can pay off your debt at the same time. Pwede po yun, sabay. Nice, nice. G, ikaw, anong style lang ginawa mo nung nagbayad ka ng utang mo? Tama, kasi talagang kumbaga ganun yung sitwasyon ko nung nasa Singapore ako, may utang. So, ang ginawa ko, totoo yun, kung ano yung natutunan ko kasi talaga, na hindi naman rason, na hindi makapag-ipon ang isang tao kung siya ay lubog sa utang. Siyempre, malaki lang yung allocation para pambayad ng utang. Pero, wag na wag talagang hayaan na yung buong sahod pinambayad lang sa utang na wala ka man lang nilagay, 'di ba, sa iyong buffer fund nga, 'di ba? Sabi nga ni Doc Jaime, kumaga kahit papaano meron kang 1% man lang na ilagay sa investment mo, 'di ba? Kasi ang investment naman ngayon hindi naman nagre-require ng malaking halaga, 'di ba? So napaka-affordable na mga investments na meron tayo ngayon, 'di ba? So kumaga nandun lang yung priority mo na malaki lang yung allocation ng para ilagay or ipambayad sa utang. Pero make sure pa rin na yung ibang mga aspeto ng iyong finances, meron ka pa rin nilalagay kahit papaano, kahit 1% yan, 2% yan, di ba? So majority sa pagbayad ng utang para, di ba, sabi nga ni Doc Jaime, nabibuild up mo na yung habit mo. Ganon talaga yung nangyari sa akin nung nasa Singapore pa ako. Kahit ba $100 lang kasi magkano, kumbaga parang, syempre, di ba, yung sahod ko dati, okay, di ba, maigi naman sana, kaya lang, $100 lang talaga yung pwede kong itabi sa aking savings or sa aking investment kasi nga, kailangan kong ipadala sa Pilipinas pambayad sa utang. Pero, noong yun na, di ba, nandun kasi yung mindset ko na, naku, matatapos na yung utang ko kasi ito nga, nagre-remit ka. Tapos, nandun na yung habit na, dahil sa yung lifestyle mo, simple lang, nung natapos na yung pagbayad ng utang, o yung pinambayad ng utang, nilalagay na sa investment. So, hindi ka na nag-isip na, pagka nakabayad ako ng utang, gagastos na ako, yung lifestyle ko, di ba? Parang bongga na. Hindi ganon, di ba? So, yung pinambayad ng utang, dahil natapos na, pang-invest mo na siya, di ba? So, yun. Very good. I learned something nyo. Kasi kung ako yan, babayad ko lahat sa utang. So, hindi pala, dapat pala, meron ka pa rin tinatabi. Tama yun, no? Para meron ka pa rin feeling na hindi ka naman sobrang kawawa. Di ba? Yeah. Parang meron kang satisfaction. Naku, thank you so much, Doc Jaime, Doc Jo, and G. Ang dami namin natutunan sa inyo. Imbitahin namin kayo ulit, ha? Sure. Thank you din. Thank you. Enjoy kami natin. Ang katanungan mo ay maaaring katanungan din ng karamihan. Kaya't padalhan nyo na kami ng video questions nyo dito sa yourmoneymatters.ph@gmail.com. And we have an important announcement. Gusto mo bang manalo ng iPhone 12 Pro Max? Learn, click, and win! Here's how. Subscribe to the IMG YouTube channel, click the notification bell, share one episode of Your Money Matters on your Facebook page, and tag 3 friends using the hashtags #IMG Your Money Matters, #IMG Great iPhone 12 Pro Max Giveaway, #IMG Official Channel. Visit www.img-corp.com/iPhone 12 PMax and fill up the survey and registration form. Our lucky winner will be announced through a live raffle draw on episode 26 of Your Money Matters. Enjoy the learnings brought to you by Your Money Matters and IMG.
and win exciting prizes. May natutunan ba kayong bago na pwede nyong i-apply agad sa financial life nyo? Aba, isa buhay agad yan bago natin malimutan. One last word from Isaiah 32 verse 8. A noble man makes noble plans, but by noble deeds he stands. Ang marangal na tao, gumagawa ng marangal na mga plano at pinapanindigan ito. Kung gusto mo talagang maging financially free, panindigan mo ang desisyon mo at backer mo si Lord. Till our next episode, I'm Risa Singson Kaupeng. See you again next week because your money matters. We would like to thank our sponsors. Learn the secret to saving and building your future. Become your own financial educator through IMG, International Marketing Group, your total financial solution. May Kaiser para sa'yo, kahit maputi na ang buhok mo. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. Seguridad ng buhay at proteksyon para sa mga minamahal. Manila Bankers Life Insurance Corporation, the best way to show your love. Nangungunang kaagapay mo sa kalusugan. Kaiser Medical Center, your partner in health and wellness.